counts ng murder ang ilan lamang sa mga asuntong isasampa laban po sa 15 taong gulang na namaril sa kanilang paaralan. Pananagutin din ang 14 na taong gulang niyang kasama pero hindi po bilang kriminal kundi sa pamamagitan ng intervention na iniuutos ng batas. Mula rin dito sa Tacloban City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, sa kabilangan ng pagiging minor de edad ay patong na kasong kriminal ang isinampa ng PNP laban sa 15 taong gulang na suspect sa pamamaril dito sa San Jose National High School noong Lunes. Pero dahil minor de edad nga ay mananatili sa DSWD ang kustodiya sa kanya matapos ma-inquest kagabi kasama ang 14 na taong gulang niyang kapwa akusado. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injury ang mga kasong isinampa ng Tacloban PNP laban kay alias Rod, ang isa sa 2 shooter sa San Jose National High School. Siya ang 15 taong gulang na suspect na gumamit ng kalibre 38 na baril. Paliwanag ng PNP na satisfy ang pamantayan para sabihing may discernment o alam ng suspect ang kanyang ginagawa bagamat wala pa siya sa hustong gulang. The very reason why yung 15 years old is nakakasuhan because it was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWDO po natin. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Ang kasama niyang shooter na 14 na taong gulang pa lang, gustuhin man daw nilang kasuhan ng kaparehong asunto, hindi na pwede ayon sa batas. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dumalaw dito sa Tacloban, mahigpit ang pagbabantay ng kanilang mga kawani sa 2 minor de edad na suspect na nasa kanilang kustodiya. We will stay in one of our shelters na facilities, actually it's not even a shelter, it's a facility na talagang nakatuon para sa mga children in conflict with the law. Baka isipin ng mga nanonood na halo-halo kasama ng mga nabiktima, yung mga naabuso na mga bata, iba yan. Ayon sa DSWD, bukod sa tulong pinansyal sa mga namatayan at nasugatan sa karumal-dumal na krimen, tututukan ng ahensya ang mental health ng lahat ng naapektuhan ng krimen mula sa mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Matagal tong paghihilom na to, kaya nga kami kasama namin yung mga policy experts natin, yung mga eksperto sa larangan na to para hindi aalis sa mga social workers namin sa mga apektado hanggang sa maka-heal at maka-move on. Si Teacher Evita, aminadong matindi pa rin ang trauma lalo pat estudyante niya ngayon ang 2 sa 3 namatay at maging ang 14 na taong gulang na suspect sa krimen. Dahil dito, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang silid-aralan kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Bukas, sasailalim siya sa psychological first aid kasama ang iba pang guro. Nagsalita na rin sa kamera ang principal ng San Jose National High School. Matatandang hinimatay siya nang dumalaw dito kahapon si Deputy Secretary Sani Angara dahil sa pagod at trauma bunsod ng pangyayari. Labis ang pagpuri niya sa mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante ang kabayanihan ni RJ. 4 na beses siyang naglabas-pasok sa campus sa kasagsagan ng putukan para iligtas ang kanyang mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino ang pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 namatay sa insidente at ang 14 na taong gulang na suspect. Sa isang punto, nagkatinginan daw sila ng kaklaseng suspect habang inililigtas niya ang isang kaklase. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Gusto pa raw sana niyang bumalik sa pang-5 pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya matapos makitang punong-puno ng dugo ang kanyang suot na t-shirt. Hindi raw niya itinuturing ang sarili bilang bayani. Parang hindi naman. Kasi ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Isang makeshift memorial naman ang itinayo ng mga opisyal ng eskwelahan sa isang covered area ng campus kung saan pwedeng mag-alin ng bulaklak at panalangin para sa 3 nasawi sa insidente. Kanina, pinayagan rin ng mga estudyanteng pumasok sa kanilang mga silid-aralan para kunin ang kanilang mga naiwang gamit.
Kanina, Emil, narito din sa eskwelahan ng mga kawani ng City Prosecutor's Office para kausapin yung ilang nakasaksi sa pamamaril nitong Lunes bilang bahagi ng kanilang isinasagawang investigasyon. Ilang estudyante rin ang nagtungo rito at lumapit sa mga opisyal ng pamahalaan ng eskwelahan para iparating yung kanilang kagustuhang sumailalim sa mas malalim na psychosocial intervention dahil sa matinding trauma na kanilang naranasan. Ilan sa kanila dito sa simpleng memorial setup nagtungo para mag-alay ng panalangin dun sa 3 estudyanteng nagbuwis ng buhay sa karahasang ito. Yan ang latest mula pa rin dito sa San Jose National High School. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima.